Kabanata 6,401. Natahimik si James. Kusang loob na inihandog ni Bifren ang kanyang core, at walang pumipilit sa kanya. Sa makatuwid, ang paghihiganti ay hindi isang opsyon. Si Yuka ang pinakakasuklam-suklam sa kanila. Malinaw na siya ay lihim na nag-uudyok, ngunit walang magagawa laban sa kanya. Tumingin si Irian kay James at sinabing, ang daan ng paglilinang ay puno ng mga tinak. Hindi lamang kailangan ng isang malakas na kalooban, ngunit kailangan ding maging sapat na mapagpasyahan upang makagawa ng mahihirap na desisyon. Pinutol siya ni James, na nagsasabing, katulad ng pagiging mapagpasyahan na gawin ang anumang kailangan para sa iyong interes. Nakilala ko lang si Bifren, pero binigay niya sa akin ang buhay niya. Natatakot ako na walang maniniwala na ginawa niya ito ng kusa. Marahang bumantong hininga si Syrian, si Yuka ay isang matalinong tao. Inialay niya ang kanyang buhay, alam niyang papatayin nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Tumingin si James kay Irian at sinabing, I just want to confirm one thing. Kung hindi ko gusto ang kanyang core, namatay pa ba siya? Tumango si Irian, na nagsasabing, hindi magkasundo si Yuka at ang Grand Patriarch. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang pag-asa ng Ying World. Pagkatapos ng maikling paghinto, bumantong hininga ang Syrian at sinabing, ang katalinuhan ni Bifren ay nasa pag-alam kung kailan at paano makakamit ang pinakamalaking benepisyo. Ginagawa niya ang pinakamahusay para sa kanyang mga kaibigan at pamilya sa pinakadisente at marangal na paraan. Walang pag-aalinlangan, ang kanyang kamatayan ay nagtanim ng binhi sa iyong puso, at ito ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng mga espiritong hayop. You're not qualified to comment on Bifren's actions. At least, napaka-prangka niya sa akin tungkol sa kanyang motibo. Batay sa nag-iisa, sa palagay ko ay mas mahusay siya kaysa sa iyo. Napatulala si Irian sa sinabi nito, at baka sa mukha niya ang hiya. Mahinahong sinabi ni James, hindi rin ako santo at hindi ako magpapakita ng awa sa aking mga kaaway. Walang makakapigil sa akin kung itinakda ko ang aking isip sa isang bagay, at hindi rin ako mahihikayat na kumilos kung nagpasya akong hindi. Gayunpaman, hinahamak ko ito kapag sinubukan ng mga tao na linlangin o manipulahin ako. Walang magawang ngumiti si Irian at nagtanong, kaya ba ngayon mo lang inatake si Yuka? Malamig na sabi ni James, she should be grateful that she's a woman. Napabuntong hininga si Irian at tumango, sang-ayon kay James. Naiintindihan niya ang intensyon ni Yuka ngunit hindi siya sumang-ayon sa diskarte nito. Sabagay, malinaw naman sa kanya ang karakter ni James. Bilang Grand Chancellor ng Ying World, maaari lamang siyang mamagitan at maiwasan ang isang panloob na salungatan. Anuman, si Yuka ang magiging tagasuri ng iyong ikatlong pagsubok. Hindi mo kaya? Sumabad si James, na nagsasabing, kaya nating lumaban. Gayunpaman, mayroon akong kondisyon. Hindi niya magagamit ang 30% ng kanyang lakas tulad ng ginawa mo sa akin. Sa halip, gusto kong lumaban siya ng buong lakas. Tumingin si James kay Irian at sinabing, huwag kang mag-alala na matatalo ako. Ngumiti ng mapait si Irian at sinabing, desidido ka ba talaga na ipaglaban siya hanggang sa huli? Kabanata 6,402. Kalmadong sinabi ni James, gusto ko lang na maunawaan niya na hindi ako mananahimik at makipaglaro sa kanyang tukana. Ngumiti ng mapait si Irian, umupo sa tapat ni James, at sinabing, iba na ngayon. Nalinang mo ang Terrace Astride Step, Dawn Blaze Form, at Chaos Yin Yang Eyes. Mayroon ka ring Ultimate Golden Body, Nirvana Golden Bones, Chaos Essence, at Yereswan Genesis Bell. Si Yuka ay maaaring hindi katugma sa iyo kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas para lumaban. Umiling si James at sinabing, you don't need to flatter me. Bukod dito, mas interesado ako sa anong uri ng sama ng loob mo sa Spirit Beast Clan. Si Irian ay may awkward na ekspresyon, halatang nagulat sa mga tanong. Pagkatapos ng maikling paghinto, ipinaliwanag niya ang lahat. Ang pangkalahatang kwento ay tungkol sa kung paano nakipag-ugnayan ang Ying World at sinubukang makipag-ayos sa iba pang lahi ng pinili nilang umalis sa Tai Chi World. Sa huli, maliban sa Spirit Beast Clan, walang ibang lahi ang handang sumunod sa kanila.
ang Ying World ay nagkaroon ng tipan sa Spirit Beast Clan na hinding-hindi sasaktan ang isa't isa. Magbabahagi ang magkabilang panig ng mga benepisyo at magtitiis ng mga paghihirap ng magkasama. Gayunpaman, natuklasan nila na ang mga mapagkukunan ay mahirap makuha sa kawalan ng yin, at napatunayang mahirap para sa karamihan ng mga nilalang na mapabuti ang kanilang paglilinang. Kaya naman, ang pagsasanay sa isang pambihirang powerhouse ay parang isang napakagandang panaginip. Ang mga unang taon ay mapayapa. Gayunpaman, hindi napigilan ng mga powerhouse ng Ying World ang tukso ng paggamit ng mga espiritong hayop bilang mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa huli, pinagtaksilan nila ang kanilang kasunduan at sinimulan nilang patayin ang mga espiritong hayop upang kunin ang kanilang mga core upang mapabuti ang kanilang mga ranggo ng paglilinang. Ang mga espiritong hayop ay nagalit, at isang digmaan ang sumiklab sa pagitan ng mga powerhouse ng Ying World, na tumagal ng mahabang panahon. Natapos lamang ito matapos ang Yin Ancestral God ay nagkusa na makipag-ayos sa mga tuntunin kay Bifren. Sa huli, naabot ng dalawang partido ang Tai Chi at humingi ng masaganang mapagkukunan ng pagsasanay. Kung hindi, nagbanta silang babalik sa Tai Chi World. Nag-iingat si Tai Chi sa mga powerhouse ng Ying World at sa Spirit Beast Clan, kaya pumayag siyang bigyan sila ng cultivation resources. Gayunpaman, ang kanyang kondisyon ay na ang mga powerhouse ng dalawang partido ay hindi na muling haantong sa Tai Chi World, at ang mga lumabag sa kasunduan ay papatayin. Matapos maabot ang isang kasunduan, ang kawalan ng yin ay nakatanggap ng masaganang mapagkukunan ng paglilinang. Gayunpaman, nawalan ng karapatan ang Ying World at ang Spirit Beast Clan na nasa itaas ng 6-star combat power na bumalik sa Tai Chi World. Upang patas na maglaan ng mga mapagkukunan, hinati ng dalawang partido ang kanilang mga tao sa dalawa. Ang mga nasa itaas ng Years 1 Zalm rank ay papasok sa Jert region. Samantala, ang mga mas mababa sa ranggo ay nanatili sa kawalan ng Ying, na kalaunan ay naging madilim na mundo. Himala, isang pambihirang powerhouse na pinangalanang Franciscus ang isinilang sa madilim na mundo. Sa kanyang kakaibang historical curse magic, nagawa niyang linangin ang Marcy Ice combat form sa ikatlong yugto nito at naging pinakabata sa Ying's Void na umabot sa mababang grado ng 7-star combat power. Pagkatapos noon, umalis siya sa Yin's Void at bumuo ng isang malaking puwersa. Pagkatapos, winasak niya ang Tai Chi World, at ang natitira ay naging Genesis Worlds. Gayunpaman, nagplano si Tai Chi laban kay Franciscus. Si Franciscus ang pag-asa ng mga tao sa Ying World. Gayunpaman, ang paglahok ng Gayunpaman, ang paglahok ng Spirit Beast Clan ay sumira sa kanilang pag-asa. Bilang resulta, ang mga powerhouse ng Ying World ay may sama ng loob sa Spirit Beast Clan. Sa kasamaang palad, ang kanilang kasunduan ay naging imposible para sa kanila na kumilos laban sa mga espiritong hayop. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Franciscus, nagkaroon si James ng mas malinaw na larawan ng sitwasyon. Sagot ni Irian, hindi lang guilt. Alam ni Bifren na madudurog ang pag-asa ng Ying World kung hindi kanya tutulungan. Kung mangyayari iyon, hinding-hindi namin patatawarin at ililigtas ang kanyang angkan. Ang nakaraan at mga bagong sama ng loob ay magdudulot ng pag-aalsa laban sa kanyang angkan at, sa huli, ang kanilang pagkalipol. Kabanata 6403. Napatingin si Irian kay James na natahimik. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabing, kailangan mong matutong magsakripisyo. Kung hindi, ito ay makakasama sa iyong cultivation path. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, sacrifices. What do you mean specifically? Natigilan si Irian na ibinuka ang kanyang mga labi para sumagot ngunit nilunok ang kanyang sinabi. Pinandilatan ni James si Irian at malamig na nagtanong, hinihiling mo ba nakalimutan ko ang pangako kong tuparin ang naghihingalong hiling ni Bifren at talikuran ng Spirit Beast Clan para magamit mo sila bilang cultivation resources? Iyan ba ang ibig mong sabihin sa mga sakripisyo? Napaangat ng ulo si Irian at huminga ng malalim. Alam niyang itinuring ni James ang mga powerhouse ng Ying World bilang mga kasuklam-suklam na tao pagkatapos mamatay si Bifren.
Sa sandaling iyon, sila ay nasa isang mahirap na lugar. Nadama niya na ang hindi pagkakaunawaan ay labis para sa kanya upang malutas, at ang pagpapaliwanag ay magiging kontraproduktibo lamang. Kaya naman, nagpasya siyang hayaan ang Grand Patriarch na pangasiwaan ito. Sa sandaling iyon, bumalik si Zenital kasama si Zyril. Biglang sumigaw si Zenital, lumuhod. Matapos matarante saglit, walang gana si Zyril na sinunod ang utos niya. Para saan ito? Naguguluhan si James. Mataimtim na sinabi ni Zyril, pakiusap, isaalang-alang ang sakripisyo ng aking asawa at tanggapin ang aking suwail na anak, Panginoon ko. Gusto mo bang tanggapin ko siya bilang isang alagad? Kumunot ang noo ni James. Yumuko si Zenital at sinabing, hindi, sobra-sobra na iyon para itanong ko. Magiging isang malaking pagpapala at karangalan para sa kanya ang maging isang alagang hayop sa ilalim mo, Panginoon ko. Pakisuyong ipasok siya. Gulat na napatingin sa kanya si James. Natawa naman si Irian na nakatingin sa gilid, sounds good. Ito ay magiging sapat na gantimpala para sa sakripisyo ni Bifren. Umiling si James at sinabing, maaari siyang maging disipulo ko. Ayoko ng pet. Nag-aalangan namang sumagot si Zenital sa kanya. Umangat ang ulo ni Zyril at hindi makapaniwalang tumingin kay James. Kapwa sila ng kanyang ina ay hindi inaasahan na si James ay magiging mapagbigay. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, gusto mo bang maging disipulo ko? Natigilan si Zyril sa tanong nito ngunit mabilis na tumugon sa pamamagitan ng tahimik na pagyuko ng 3 beses kay James. Inalalayan siyang tumayo ni James. Pagkatapos, tumingin siya kay Zenital at nagtanong, payag ka bang sundan ako? Agad na tumango si Zenital at sumagot, syempre, Panginoon. Wala nang sinabi pa si James at mabilis na nag-teleport sa kanila sa Zyrtec Pearl. Paalala ni Irian kay James, sinabing, nagkaroon ng galit si Zyril sa iyo. Ang pagtanggap sa kanya bilang isang disipulo ay maaaring hindi isang magandang ideya. Sinamon siya ng tingin ni James at tinanong, kung ganoon, sa tingin mo dapat ko siyang patayin at tapusin ang lahi ni Bifren. Kumunot ang noo ni Irian, natahimik sa sinabi ni James. Huminga ng malalim si James at dahan-daang nagtanong, dapat ko bang labanan si Yuka para makapasa sa ikatlong pagsubok? Napabuntong hininga si Irian, not necessarily. Depende kung dadalhin kanya para makita ang Grand Patriarch. Makahulugang tanong ni James, hindi mo ba ako pwedeng dalhin doon? Umiling si Irian na may walang magawang ngiti at sinabing, labag ito sa mga patakaran. Naisip ni James sa sarili, bullshit. Paggamit ng mga patakaran bilang dahilan. To be blunt, takot ka lang masaktan si Yuka. Malamang na-offend ko na siya pagkatapos ng biglaang pag-atake sa kanya. Kahit na hindi niya ako masyadong pahirapan, kailangan kong magdusa ng ilang pinsala. Si James ay malinaw sa kanyang lakas. Siya ay karaniwang nasa 8th tribulation ng Yerswandale rank. Higit pa rito, natutunan niya ang 3 kakaibang supernatural powers. Halos hindi na siya mapapantayan sa Genesis Worlds kung aalis siya ngayon. Gayunpaman, kung makakatagpo siya ng isang powerhouse tulad ng Yuka, mahihirapan siya, at ang kanyang mga pagkakataon na makatakas ng hindi nasaktan ay magiging maliit. Kaya naman, bago ang kanyang cultivation rank ay tumugma sa lakas ng kanyang supernatural power, hindi pa rin ito ang tamang oras para bumalik sa Genesis World. Nakita ni Irian ang mga iniisip ni James at nakangiting sinabing, it's just a misunderstanding and can solve. Bakit hindi muna tayo bumalik? Tumingin si James kay Irian, at pagkatapos nun, nawala sila sa pwesto. Pagkarating nila sa kawalan ng Ying World, inilabas ni James ang kanyang Zen at agad na nakita ang trahedya na nangyayari sa unang langit nito. Ang hindi mabilang na mga powerhouse mula sa Dark World na sumalakay mula sa labas ay napalibutan at minassaker ng ilang mahihinang espiritong hayop, na nagresulta sa mabibigat na casualty. Ang pinakamalakas na cultivator sa mga Dark Beings ay nasa Yerswandale rank lang. Kahit na ang mga espiritong hayop na nakapaligid sa kanila ay itinuturing na mahina sa Ying World, ang kanilang lakas ay katumbas ng mga powerhouse sa Yerswandale rank. Ang mga Dark Beings ay walang kalaban-laban sa kanila. Pagpasok pa lang nila sa Ying World, para silang biktimang tinutugis.
Sina Zovian, Yemima, Wyatt, at iba pa ay kinubkob ng mahigit 100 mababang antas na mga espiritong hayop. Malubhang nasugatan na sila at pagod na pagod. Nang makita silang nasa panganib, mabilis na inilabas ni James ang Zyrtec Pearl. Matapos magpalabas ng maliwanag na ningning, ang mababang antas na mga espiritong hayop ay nasisipsip dito. Sabi ni Irian na nag-aalala, ang mga espiritong hayop na ito ay ating mga alagang hayop. Hindi sila miyembro ng Spirit Beast Clan. Tumingin si James kay Irian at sinabing, I'm not trying to save them. Iniligtas ko ang mga kaibigan ko. Sa normal na mga pangyayari, ang ginawa ni James ay maituturing na nakakasakit sa Ying World. Kung sino paman, pinatay na agad sila. Gayunpaman, si James ang pinili. Siya ang pag-asa ng Ying World, at siya ay hindi mahipo. Marahang napabuntong hininga si Irian at tumingin sa 12-12 ng powerhouse na papalapit sa kanila. Kumaway siya at sinabing, ipadala ang mga nakaligtas na ito sa talent hall para sa mga eksaminasyon. Pagkatapos, bigyan ang bawat isa ng isang baso ng alak upang linangin. Nagkatinginan ang mga powerhouse na nalilito ngunit sinunod ang utos ni Irian. Ano ang nangyayari sa Grand Chancellor? Sino ang nakakaalam? Paano tayo pipiliin kung ang iba ay susuriin din? Wala pang nangyaring ganito sa Ying World. Sige, tama na. Dahil si Irian ang nag-utos nito, ang trabaho natin ay gawin ito. Sinuwerte sila. Anyway, mag-ayos tayo. Agad na kumilos ang grupo ng mga powerhouse. Kabanata 6404. Pumasok si James sa makulay na tarangkahan ng Ying World at agad na narinig ang isang naiinip na boses. Ayoko sayo. Gusto kong makasama ang mga kaibigan ko. Bukod dito, hindi ko pa natatapos ang gawaing itinalaga sa akin ng aking amo. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Tumingin si James at nakita ang isang pamilyar na figure na papalapit sa malayo. Stephen. Tuwang-tuwa si James. Natigilan ang figure sa di-kalayuan matapos marinig ang boses ni James. Matapos makita si James, masaya siyang sumigaw, Master. Bago pa makapagsalita si Stephen ay hinayla na siya ng isang itim na puwersa. Agad na nawala ang saya ni James at napalitan ng kalituhan. Isang maselang boses ang nagmula sa likuran ni Stephen, na nagsasabing, wala akong pakialam. Nakuha mo ang interes ko, at gusto kitang maging partner. Bubugbugin ko ang sinumang maglakas loob na hamarang. Maya-maya pa ay may sumulpat na magandang binibini sa likod ni Stephen. Tumango si Stephen, tigilan mo nga ako. Sinabi ko na sayo na imposible sa pagitan natin. Nahanap ko na ang amo ko. Hindi ako mananatili sa lugar na ito. Ngumisi ang dalaga, ano ang galing ng iyong amo? Kahit na magpakita ang Grand Patriarch, kukunin pa rin kita. Sumagot si Stephen, hindi ka makatwiran. Hinawakan ng dalaga ang braso ni Stephen at sinabing, akin ka. Tayo ay nakatadhana na magkasama. Hindi kita hahayaang makatakas. Walang magawa si Stephen na pinigilan ng dalaga. Naiwan na walang ibang pagpipilian, sumigaw siya, iligtas mo ako, guro. Napatingin ang dalaga kay James. Nang makita siya, nagulat siyang sinabi, The Chosen One. Si James ay nag-hover sa kawalan at nanunood sa amusement. Si Stephen ay hinahabol ng isang magandang babae at isang perseguido doon. Matapos mag-inspeksyon ng ilang sandali, napansin ni James ang kanyang namumukod tanging hitsura at figure. Bukod dito, ang kanyang cultivation rank ay medyo kahanga-hanga. Isa pa, siya ay may marangal na katayuan at higit na karapat-dapat na maging kapareha ni Stephen. Nilingon ng dalaga si Stephen at tinanong, ang iyong Panginoon ba ang pinili? Perfect match tayo. Walang lakas na sigaw ni Stephen, ayoko maging live-in-in-law o slave partner. Marahang tinapik ng dalaga ang ulo ni Stephen at sumagot. Hindi ko sinabing magiging slave partner ka. Hiniling ko sa iyo na manatili sa Ying World at maging aking kasosyo sa paglilinang. Bingi ka ba? Napaluha si Stephen. Tumingin ang dalaga kay James nang may maningning na mga mata at sinabing. Medyo uto-uto ang apprentice mo, di ba, Chosen One? Itakwil mo siya at ipaubaya mo siya sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Magsasalita pa sana siya, may dumagundong na dagandong mula sa likuran niya. Luko, nasaan ang ugali mo?
Sigaw ni Irian tapos tumabi agad kay James. Nang makita si Irian ay agad na ibinaba ni Luko ang ulo at nagpout. Ganun pa man, hindi niya binitawan ang braso ni Stephen. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Anak mo siya. Nagulat si James. Sumagot si Irian, siya ay isang kilin na ipinanganak mula sa Chaos Essence at nasa ilalim ng aming sekta. Siya ay matigas ang ulo at matigas ang ulo. Nahihirapan kaming disiplinahin siya. Medyo magaling siya. Pinutol siya ni James at nakangiting lumapit kina Stephen at Luko. Natigilan si Stephen. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Kabanata 6405. James at Irian S. magkasabay na nilagay ang kanilang mga kamay sa likod at ngumiti sa isa't isa. Sabi ni Irian habang nakangiti, they've been destined for each other. Ang iyong alagad ay ipinanganak mula sa Homeroom Essence, samantalang si Luko ay ipinanganak mula sa Chaos Essence. Sila ay isang laban na ginawa sa langit. Tuwang-tuwa si James sa sinabi niya. Parehong inakala ni Zovian at Zella na may kakaibang pinanggalingan si Stephen dahil ang kanyang katawan ay naglalaman ng misteryoso at hindi maarok na kapangyarihan. Noong una silang nagkita, naghinala din si James na walang limitasyon ang potensyal ni Stephen at makakamit niya ang mataas na taas sa cultivation. Hindi niya akalain na ipinanganak si Stephen mula sa Homeroom Essence. Tumingin si James kay Stephen at nagtanong, ayaw mo ba sa kanya? Ayoko. Nagpumiglas si Stephen na makatakas sa pagpigil ni Luko. Nang asar na tanong ni James, why not? Natigilan si Stephen sa tanong nito. Pinandilatan niya si Luko at sinabing, masyado siyang nakakatakot, hindi makatwiran, at isang bully. Galit na galit si Luko sa kanyang mga sinabi at sinabing, hoy! May konsensya ka ba? Tinulungan kita sa Ying World, pinigilan kang mapatay ng mga spirit beast, at binigyan ka pa ng quartz wine para maabot ang 5th tribulation ng Eurasian Dale rank. Pagkatapos, itinuro ko pa sa iyo ang second Marcy Ice combat form, na lubos na nagpahusay sa iyong lakas. Paano ako naging bully? Nagkatinginan sina James at Irian matapos marinig ang mga rants ni Luko. Samantala, ibinaba ni Stephen ang kanyang ulo na may agrabyado at walang magawang ekspresyon. Biglang binitawan ni Luko ang braso ni Stephen at sinabing, I'm warning you. Kung tatanggihan mo ako, papatayin kita at ilalagay sa loob ng tiyan ni Tujen. Hinding-hindi ka makakaalis. Agad namang sumugod si Stephen sa likod ni James at nagtago kay Luko. Siya ay tila labis na natatakot sa kanya, at ayaw niyang manatili sa kanya ng isa pang segundo. Mag-ingat ka sa bibig mo, Luko. Napabuntong hininga si Irian. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, tungkol dito. Nakangiting sabi ni James, hindi rin natin mapipilit. Kahit na sila ay itinadhana para sa isa't isa, dapat silang maglaan ng kanilang oras. Hindi mo naman pwedeng hilingin na magpakasal na lang sila at gawin ang gabi ng kasal nila pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, di ba? Natigilan si Irian saglit, saka siya nag-recompose at tumawa. Tumango siya, oo naman. Dapat silang maglaan ng oras. Pagkatapos, tinuro ni Irian si Luko at sinabing, bumalik ka sa Kilin Palace at pagnilayan ang iyong mga aksyon ngayon. Hindi mo siya dapat i-pressure. Ikaw. Bago pa matapos magsalita si Luko, binalot siya ng liwanag na sinag at nawala sa lugar. Pagkatapos, nagpatawag si James ng ilang energy ball at ibinigay kay Stephen. Pagkatapos, sinabi niya, kunin sila at makipagkita kay Zovian at sa iba pa sa unang langit. Ibahagi ang mga ito sa grupo, pagkatapos ay hintayin akong dumating. Natigilan, nagmamadaling nagtanong si Stephen, Master, ano ka? Pinutol siya ni James at sinabing, huwag ka nang masyadong magtanong. Gawin ninyo ang kailangan ninyo. Nag-aalalang sinabi ni Stephen, Guru. Kung hindi ka aalis, hihilingin ko kay Luko na samahan ka pabalik. Muli siyang pinutol ni James. Biglang natakot si Stephen sa kanyang talino. Mabilis niyang iniligpit ang mga bola ng enerhiya, tumalikod, at umalis. Sa sandaling iyon, isang napakalaking figure ang lumitaw sa kawalan. Pagkatapos, marahas itong sumugod kina James at Irian. Ngumisi si James, hehe. Siguradong busy ka Mr. Tautay. Si Irian naman, awkward na ngumiti.
Biglang sumulpot si Yuka mula sa likod ng katawan ni Taotay. May isang tao na mas magiging interesado ka doon. Kabanata 6406. Nang maramdaman ang tensyonado na kapaligiran, mabilis na pumagitna si Irian sa kanila at sinabing, "Kumalma ka. Misunderstanding lang." Pagkatapos ng lahat, walang hindi pagkakaunawaan. Pinandilatan ni James si Yuka at sinabing, hindi ang kamatayan ni Bifren ang problema. Ang kanyang pagiging matalino at sinusubukang manipulahin ang sitwasyon. Natahimik si Yuka sa mga akusasyon ni James. Tumabi si Irian na walang magawa. Tumingin siya kay Yuka, saka lumingon kay James. Gayunpaman, pinipigilan niyang magsalita muli. Tumingin si James kay Yuka at sinabing, "Let's do this. Malalagpasan ko ang ikatlong antas, kahit na ano. Ayokong maging madali ka." 1/3. Sa akin. Kahit na ako ay nasugatan ng husto o mamatay, at least alam ko kung saan nakatayo ang aking lakas. Nang makitang hindi maiiwasan ang labanan, napabuntong hininga si Irian. Tiningnan niya si Yuka ng makahulugan na parang sumenyas na magdahan-dahan. Ayaw niyang masugatan si James. Kung hindi, walang sino man ang makakayanan ng responsibilidad. Pagkatapos, tumabi siya. Galit na pinandilatan ni Taotay si James, pagkatapos ay pumailang lang sa langit na may Years 1 Genesis bell sa kanyang bibig, na nag-iwan ng espasyo para sa dalawa upang mag-away. Tumingin si Yuka kay James at tumawa, "Nakikita mo na naalis mo ang isang potensyal na banta para sa amin, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo siya, at hahayaan kitang makapasa sa ikatlong yugto. Pagkatapos, dadalhin kita sa Grand Patriarch at sa taong pinakagusto mong makita. O kung hindi, kailangan lang nating labanan ito." Kumunot ang noo ni James, "So you're finally dropping the act." Mataimtim na sinabi ni Yuka, "I've never put on an act." Talagang kahanga-hanga ka. Hindi mo lang ako tinulungang lutisin ang isang personal na sama ng loob, ngunit inalis mo rin ang isang potensyal na banta sa amin. Nagpapasalamat ako. Nagkibit balikat si James, sinabing, "Hindi ako natutuwa kung paano mo ako ginamit, kaya kailangan kong maghiganti." Ngumiti ng matikas si Yuka at sinabing, "It's your own choice. Hindi ako matutulad sa Grand Counselor at magpapakita sa iyo ng awa dahil ikaw ang pinili. Kung gagawin ko ang lahat, malamang na mamatay ka." Malamig na sabi ni James, "Hindi lang self-righteous ka, mayabang pa. Kung hindi mo ginawa ang iyong makakaya, papatayin kita." Tinitigan ni Yuka si James, iwinagayway ang kanyang maselang kamay, at isang nakasisilaw na asul na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa unang tingin, masasabi ni James na ang espada ay naglalaman ng mar-engel na kapangyarihan, sapat na upang maging sanhi ng malawakang pagkawasak. Kung hindi ko gagamitin ang espadang ito, hindi ko masisira ang mga depensa niya. Hindi ako magpipigil dahil buong lakas ko raw ang laban. Ang pinili ay dapat dumaan din sa ilang mga paghihirap. Marahil ay kailangan niyang muling magkatawang tao upang maging mas kapaki-pakinabang sa Ying World. Ikaw. Bago pa matapos magsalita si Irian, pinadaus-daus ni Yuka ang kanyang mga daliri sa talim ng espada. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na blue sword light ang bumungad kay James. Agad na tumalon si James sa ere at inihagis ang Terrace Astride Step. Humakbang siya sa direksyon ng espada at iniwas ang kamao. Boom! Isang malakas na dagandong ang bumalot sa lugar. Si Yuka naman ay misteryosong nawala. Nagmamadali niyang ibinato ang Dawn Blaze form at biglang nawala sa lugar. Kabanata 6407. Kaagad pagkatapos, inihagis ni James ang Third Marcy Ice Combat form at Chaos Yin Yang Ice. Pagkatapos, humarap siya kay Yuko sa isang iglap at hubad na nilabanan ang Hunlarn Sword. Ang mabilis na paghaharap ay nagdulot ng pagsabog, at isang malupit na kalabog ang tumagos sa kawalan. Dalawang figure ang dumaan sa kawalan, at ang kanilang sword energies ay nag-intertwine. Ang kanilang makapangyarihang puwersa ay naging sanhi ng pag-ikot ng mga universo. Dahil dito, ilang planeta ang nagbanggaan at gumuho. Isa itong showdown sa pagitan ng mga powerhouse na may 8-star combat power. Ang ganitong matinding labanan ay hindi pa naganap sa Ying World, at ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay hindi napigilan ng anumang kanilang ginagawa at tumangala sa langit sa gulat.
Sa sandaling iyon, isang bahagyang translucent na itim na puwersa ang tumagos at mabilis na tinakpan ang buong Ying world. Mabilis nitong hinigop ang kumakalat na shockwaves mula sa labanan, pagkatapos ay naging isang misteryosong pormasayon upang protektahan ang mga naninirahan sa Ying world. Ginamit ni James ang Dawnblaze form bilang kanyang pundasyon. Sa pagdaragdag ng Terrace Astride Step at ang explosive power ng Ultimate Golden Body, hinabol niya si Yuka at walang tigil na umatake. Ang kanyang pangunahing layunin ay subukan ang kapangyarihan ng Chaos Yin Yang Eyes. Habang umaatake, ginamit niya ito para i-lock ang mga combat moves ni Yuka at ang kanyang mga iniisip. Sa kasamaang palad, ang kanyang kahusayan sa Chaos Yin Yang Eyes ay hindi pa mature. Kaya naman, madaling nakaiwas si Yuka sa kanyang mga pag-atake at nasugatan pa siya ng Hunlorn Sword, na naging dahilan upang matabyunan ng mga pinsala ang Ultimate Golden Body ni James. Unti-unti, natutunan ni James kung paano gamitin ang Chaos Yin Yang Eyes at nagsimulang gumawa ng mahusay na pag-atake. Sinimulan niyang hulaan ang mga posibleng galaw niya at maaaring tumugon ng naaayon. Sa wakas, nagtagumpay siya sa labanan. Si Yuka naman ay lalong nabalisa at nahulog sa kawalan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na walang pagkakataon na maglagay ng supernatural powers at maaari lamang umasa sa kanyang espada para lumaban. Napilitan siyang umatras at nasa depensa. Naramdaman ni Irya na masyadong tumitindi ang labanan at nagmamadaling sumigaw, "Okay, tama na. Dapat na matapos ang labanan ngayon." Sa kasamaang palad, ang kanyang mga salita ay nalunod. Inihagis ni James ang Dawnblaze form, at hindi mabilang sa kanyang mga after images ang kumikislap sa kalangitan. 10,000 beses niyang ibinayo ang kanyang mga kamao sa isang kisap mata. Ang kanyang mga atake ay napakabangis at walang humpay. Si Yuka ay galit na sinubukang ipagtanggol ang sarili ngunit sinaktan ito ng maraming beses at nauwi sa mga pasa. Naghanda si Yuka na dumpensa laban sa isang straight-on attack, ngunit mabilis na ginamit ni James ang Terrace Astride Step at lumitaw sa likuran niya. Inabot niya ito, ngunit mabilis itong sumugod. Ganun pa man, nakuha pa rin niya ang kanyang robe. Habang si Yuka ay sumulong, ang kanyang robe ay natanggal sa kanyang katawan, at siya ay ganap na nakalabas. Nagtatalukbong siya at sinubukang itago. Gulat na napatingin sa kanya si James. "Bastos ka." Ngumuso si James at humakbang paarap. Sa susunod na sandali, siya ay naging hindi mabilang na mga after images at sinisingil siya. Gustong umiwas ni Yuka, ngunit hinulaan ng Chaos Yin Yang Eyes ni James ang kanyang paglipat. Sinamantala niya ang paggalaw nito at mabilis na humarap sa kanya. Pagkatapos, mabilis nitong itinapat ang kamay sa kanya. Thud! Napaluwa si Yuka ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni James ng pagkakataong huminga. Muling kumislap sa kalangitan ang kanyang mga after images. Sa pagkakataong ito, hindi na siya gumamit ng physical attacks. Sa halip, nagpatawag siya ng ilang itim na sword energy at amethyst gold power. Nakaramdam ng hiya at galit si Yuka. Tuluyan niyang binaliwala ang kanyang kalagayan at nagpatawag ng nakakatakot na asul na liwanag mula sa kanyang katawan, na agad na pinaalis si James. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis niyang tinakpan ang kanyang katawan ng isang asul na liwanag, na nabuo sa isang bagong damit. "Napakawalan GM mo, James." James snorted disapprovingly, "Ibon ka lang. Sino ang magiging interesado sa iyong katawan? Mas maganda ang asawa ko kaysa sa iyo." Galit na galit si Yuka. Hinawakan niya ang Hunlorn Sword at nagpakawala ng ilang sword lights. Pagkatapos, sumigaw siya, "Mamatay." Isang napakaraming siyam na kulay na lightsabers ang mabilis na tumakbo patungo kay James ng may malakas na momentum. Sa sandaling iyon, si Hunlorn Sword ay naging isang siyam na kulay na espada. Naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag, na nagbigay ng malakas na aura. Nakaharap sa siyam na kulay na lightsabers, inihagis ni James ang Terrace Astride Step at gumawa ng 7 hakbang, na agad na pinigilan ang mga ito sa pagsulong. Ang Terrace Astride Step ay maaaring gamitin ng ganoon. Gulat na tinitigan siya ni Yuka. Si Irian, na nanunood ng labanan, ay parehong nabigla. Lahat ng iba sa Ying World ay natulala din sa eksena. Si Yuka ay isa sa 3 powerhouse na may 8-star combat power sa Ying World.
Higit sa lahat, siya ang pinaka-unpredictable. Maging sina Irian at Tautay ay maaaring hindi laban sa kanya. Sa labanan, ginamit niya ang Hunlarn Sword, ang tanging Supreme Spirit tool sa Ying World, sa unang pagkakataon. Gayunpaman, malinaw na siya ay nasa isang hindi magandang posisyon. Nais malaman ng lahat kung gaano kalakas ang pinili. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay mas ikinagulat nila. Matapos ihinto ni James ang mga lightsabers, bigla niyang iniunat ang kanyang mga kamay, at isang marilag na itim at puting liwanag ang bumalot sa kanila upang bumuo ng isang malawak na sword formation na naglalaman ng masamang kapangyarihan at Marcy Ice power. Pagkatapos, umakbay ito kay Yuka. Gumagamit siya ng pamilyar na kapangyarihan. Nagulat si Irian na sumigaw, "Magtago ka, Yuka." Siya ay umaatake gamit ang Chaos Essence at masamang kapangyarihan. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, ang maraming kulay na sword lights ay lumipad na patungo kay Yuka, at siya ay nawala. Napasigaw si Irian sa kawalan ng pag-asa, "Hindi." Sa sandaling iyon, gumalaw muli si James. Inactivate niya ang Dawn Blaze form at nag-charge sa wave ng lightsabers, at isang mas maliwanag na itim at puting liwanag ang pumutok. Natigilan ang lahat sa nakita, iniisip na ang isa sa pinakamalakas sa Ying World ay namatay sa mga kamay ng pinili. Sa pagkakataong iyon, natulala si Irian sa gulat. Lahat ng nanunood sa labanan ay nabigla. Samantala, nanlaki ang mga dagwang mata ni Tautay sa hindi makapaniwala. Si Clayton, na nakatayo sa labas ng Zeveche Temple, ay dinala ang kanyang wine gourd sa kanyang mga labi. Nang makita ang tanawin sa malayo, nalaglag ang kanyang panga, at nahulog sa lupa ang kanyang bantay ng alak. Si Zovian, Yemima, Wyatt, at ang iba pa ay itinaas ang kanilang mga ulo sa langit sa takot. Natigilan din si Stephen na kara-rating lang. Gayunpaman, ang Yin Ancestral God, si Hador, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Tapos, ngumiti siya at sinabing, "Good, very good. Sabihin mo lang kung patay na siya o hindi." Anong meron sa malabong sagot? Isip ni Dark Thea. Ang siyam na kulay na lightsaber sa kalangitan ay sumabog sa larangan ng digmaan, at malakas na shockwave ang tumagos sa lugar. Ang Porma Sion na nagpo-protekta sa Ying World ay naglabas ng itim na liwanag at pinalihis ang puwersa sa mga nakapalibot na universo. Boom! Bang! Boom! Ang mga serye ng mga pagsabog ay sumabog, at ang trilyon na mga kalawakan ay nawasak ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad, ang Porma Sion ay hindi makalaban sa lahat ng puwersa at kalaunan ay bumagsak. Bilang resulta, ang natitirang resulta ng mga pagsabog ay kumalat sa Ying World. Hindi mabilang na mga powerhouse, kabilang sina Irian at Tautay, ang mabilis na nagsumite ng kanilang supernatural powers upang protektahan ang kanilang sarili at ang iba pang mga nilalang sa iba't ibang lugar ng Ying World. Matapos mawala ang resulta, nagulat ang lahat nang makita ang kawalan. Si Yuka, na laging maganda at maganda, ay magulo at gulo-gulo. Ang kanyang bagong asol na damit ay nabasa sa dugo, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. Ang mas malala pa, ang Hunlarn Sword na pag-aari niya ay idiniin sa kanyang leeg, na nagbabantang papatayin siya anumang oras. Nakahawak si James sa Hunlarn Sword. Napuno din siya ng dugo ngunit malinaw na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Bagamat nakaligtas si Yuka, natalo siya sa laban. Ito ay isang nakakahiya at miserableng pagkatalo. Si James naman, nanalo. Gayunpaman, hindi rin ito isang maluwalhati at madaling tagumpay. Sa sandaling iyon, ang kanyang ultimate golden body ay puno rin ng mga pinsala. Ang labanan ay sa wakas ay natapos na. Tumingin si Yuka kay James at nanginginig na sinabi, "You win. Patayin mo ako, at iligtas mo sa akin ang huling bakas ng dignidad." Tumingin sa kanya si James pero hindi gumagalaw. Tumango si Yuka, "Ano pang hinihintay mo? Kung papatayin mo ako, makakaganti ka rin sa wakas para kay Bifrin." Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, kinusot niya ang kanyang mga mata, at isang makukulay na sinag ang bumaril upang ikulong si Yuka. Matapos mapagtantong hindi siya makagalaw, sumigaw si Yuka, "Anong ginagawa mo? Kung lalaki ka, patayin mo na lang ako." Dahan-daang binawi ni James ang Hunlarn Sword at sinabing, "Hindi masama ang espada mo. Sinira nito ang mga depensa ng aking ultimate golden body."
Bumuhos ang kanyang dugo sa energy ball, dahilan para mapasigaw si Yuka sa matinding paghihirap. Unti-unting napuno ng dugo ang energy ball at naging pula ito. Nagmamadaling lumapit si Irian, ngunit humampas si James sa direksyon niya at natamba siya. Si Tautay, na nasa kawalan, ay kinasuhan si James. Muling nilaslas ni James ang espada. Ang kanyang pag-atake ay nag-iwan ng sugat sa napakalaking katawan ni Tautay at pinalipad siya sa malayo. Napasigaw si Irian, hindi mo siya pwedeng gawing pet, chosen one. Siya ang dakilang protector ng Ying World, isa sa tatlong powerhouse na may 8-star combat power. Ikaw, hindi napigilan ni Irian ang sarili na tapusin ang kanyang pangungusap. Napuno na ng dugo ni James ang soul energy ball ni Yuka. Isang pulang liwanag ang namukadkad mula rito, at pagkatapos ay mabilis itong muling lumubog sa isip ni Yuka. Nang sumunod na sandali, kumaibot ang katawan ni Yuka, at pagkatapos ay isang kakaibang pulang ilaw ang lumabas sa kanyang katawan at bumasag sa pagkakakulong ni James. Nag-transform siya bilang isang malaking ibon, nagpakawala ng isang malakas na tili, at galit na umikot sa kalangitan. Dinilaan ni James ang dugo sa kanyang mga daliri, saka kontentong ngumiti. Ayaw mo pa bang sumuko? Kung gayon, dapat ba akong maghanap sa iyo ng isang lalaking ibon? Matapos umikot ng ilang beses sa langit, umungol si Yuka, bastard. How dare you humiliate me like this, James? How dare you? Ngumisi si James, rant all you want. Hindi nagbabago ang katotohanan na ikaw ang aking alaga ngayon. Pumirma na kami ng isang kontrata ng kaluluwa, at sinusunod mo ang aking mga utos ngayon. Kaya kitang palakad-lakad ng hubot-hubad sa buong buhay mo. Gusto mo ba iyon? Galit na galit si Yuka, ngunit natakot din sa kanyang pagbabanta. Pagkatapos lumipad sa langit saglit, nag-transform siya sa isang miniature na bersyon at damapo sa balikat ni James. Gayunpaman, upang ipahayag ang kanyang galit, hinalikan niya ang kanyang leeg bilang paghihiganti at naging sanhi ng pagdugo nito. Makulit, hinawakan siya ni James at itinulak sa kanyang kaluluwa. Samantala, ang lahat sa Ying World ay nabigla. Para sa kanila, para itong araw ng katapusan. Ang isa sa kanilang pinakamalakas na powerhouse ay naging alaga ng pinili. Sobra lang ang tanggapin. Ang lahat ay tumingin kay James nang may pagtataka, na para bang siya ay isang Diyos ng digmaan o totoong alamat ng kanilang mundo. Sa pagkakataong iyon ay sumulpot si James sa harapan ni Irian. Nang makitang nasugatan si Irian sa kanyang naunang pag-atake, humihingi ng tawad si James, Mr. Irian, I'm sorry. Irian waved his hand and said, ayos lang. Dapat lumayo ka sa akin. Kumunat ang noo ni James matapos marinig ang boses. Samantala, biglang nagbago ang ekspresyon ni Irian at mabilis siyang lumuhad sa lupa. Sa sobrang takot ay hindi na niya napigil ang huminga. Natahimik din si Tautay na nagngangalit sa galit. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mukhang masunurin. Si Yuka, na nasa loob ng soul space ni James, ay nagsimulang magpahangin ng galit na galit. Ang buhok, kilay, at balbas ng lalaki ay kasing puti ng hamog na nagyelo. Ang kanyang aura ay tila ethereal, at tila siya ay isang walang kamatayang nilalang. Maging si James, na nag-cultivate ng chaos yin-yang eyes, ay hindi nakakakita sa kanyang lakas ng cultivation. Nagmamadaling lumipad si Yuka palapit sa kanya at damapo sa kanyang balikat na parabang siya ang tunay na amo nito. Bahagyang natakot si James ngunit nag-ipon pa rin ng lakas ng loob at sumigaw, bumalik ka, Yuka. Kung hindi, hahanap ako ng lalaking ibon na mapapangasawa mo. Nanginginig si Yuka at sinabing, pakiusap, iligtas mo ako, Grand Patriarch. Mahinahong sagot ng matanda, dahil naging alaga ka na niya, dapat sundin mo ang utos. Bagamat ikaw ang primogenitor ng Flying Spirit Beast at isang powerhouse na may 8-star combat power, hindi nakakahiya na maging alaga ka niya. Sa halip, nakakuha ka ng malaking pagpapala kung nagkataon. Biglang tumibok ang puso ni Yuka. Umaasa siya sa Grand Patriarch na itaguyod ang hustisya para sa kanya at hindi niya inaasahan na kakampi niya si James. Ang kanyang pag-asa na makatakas sa kapalaran ng pagiging isang alagang hayop kay James ay agad na nasira. Noong nakaraan, siya ay palaging may mataas na katayuan at mayabang. Siya ay matalino sa parehong sibil at militar na mga kasanayan.
Siya ay halos walang kalaban. Hindi niya akalain na ang isang tulad niya ay mapupunta sa mga kamay ni James. Isang pinili. Bumaba ang matandang lalaki sa berdeng toro at lumapit kay James. Yumuko siya at pinagdaop ang kanyang mga kamay ng may paggalang. Natarante si James na may yumuyukod sa kanya na may sobrang seniority. Siya ay galit na ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, hindi ikaw ang Yin Ancestral God, di ba? Nakangiting sagot ng matanda, ako yan. Ako ang Yin Ancestral God, Hador Delms. Napasinghap si James sa gulat. Nabanggit ni Irian na isang tao lang ang may 9-star combat power sa Ying world. Inakala kaagad ni James na ang matandang lalaki ay may 9-star combat power dahil hindi matukoy ng kanyang Chaos Yin Yang Ice ang kanyang cultivation rank. Pinaghihinalaan din niya ang lalaki na hindi bababa sa Zeklan rank. Oh shit! Kung siya talaga ang nasa Zeklan rank, then I'm toast for torturing two of his most trusted subordinate. Kailangan ko bang muling magkatawang tao? Napaisip si James. Maingat niyang tinanong, narito ka ba para maghayganti at parusahan ako? Maghayganti. Sandaling natigilan si Hador sa tanong niya, saka humagalpak ng tawa. Pinaikot-ikot niya ang kanyang balbas at nagtanong, anong uri ng krimen ang ginawa mo? Itinuro ni James si Yuka na nakapatong sa balikat ng matanda, saka tumingin kay Tautay na nakahover sa kawalan. Agad na naunawaan ni Hador at nakangiting sinabi, mayayabang sila. Akala nila mas malakas sila kaysa sa iyo. Kasalanan nila ito. Ngumiti siya at sinabing, naglalaro lang ako kay Mr. Tautay. Tinapunan ng tingin ni Irian si Yuka, pagkatapos ay nawala kasama si Tautay. Pagkatapos, nagpatawag siya ng dalawang banga ng Chaos Absinthe. Ang isa sa mga garapon ay lumutang patungo kay James. Pinagmasdan ni James ang pag-upo ni Hador at humigop sa kanyang garapon. Ngumiti siya, saka kinuha ang garapon at umupo sa tapat niya. Tumingin si Hador kay Yuka at sinabing, bumalik ka sa iyong amo. Nanatili sa pwesto si Yuka, tumangging magsalita. Galit niyang tinitigan si James, halatang hindi pa niya tinatanggap ang kanyang kapalaran. Binuksan ni James ang kanyang garapon ng Chaos Absinthe at sinabing, ayos lang. Dapat muna niyang gamutin ang mga sugat niya. Pagkatapos, itinuro ni James ang garapon ng Chaos Absinthe. Nang hindi na hinintay na magsalita si Yuka o si Hador, kinokontrol niya ang alak at itinutok ito sa bibig ni Yuka. Nag-aalalang sinabi ni Hador, hindi niya kayang ubusin ang Chaos Absinthe ng ganito. Bago pa siya matapos magsalita, pilit na pinakain si Yuka ng isang subo ng Chaos Absinthe. Isang nakakasilaw na asol na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, at nagsimulang umindayog ang kanyang katawan. James, bakla ka. Sinusubukan mo bang pahirapan ako? Ikaw, nawalan ng malay si Yuka at nahulog mula sa balikat ni Hador. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nahuli ni James at nag-teleport sa kanyang kaluluwa. Sige. Sa wakas tahimik na rin. Nagkibit balikat si James kay Hador. Nagulat na tanong ni Hador, sinasadya mo ba iyon? Itinaas ni James ang garapon ng Chaos Absinthe sa kanyang mga labi, humigop, at sinabing, may mga bagay akong gustong pag-usapan tungkol sa kanya, kaya hindi siya dapat narito. Humagalpak ng tawa si Hador, saka sinabing, kawili-wiling tao ka. Siya ay magiging walang malay para sa hindi bababa sa isang entrepok. Kalmadong sabi ni James, ayos lang. Natatakot akong manatili ako sa Ying world para sa higit sa isang entrepok. Makahulugang tumanggaw si Hador at sinabing, mukhang malinaw na sa iyo ang buhol sa kanyang puso pati na rin ang sama ng loob niya laban sa Spirit Beast Clan at Bifren, tama ba? Tinitigan siya ni James at nagtanong, sa tingin mo ba sinusubukan kong maghayganti sa pagkamatay ni Bifren? Huminga ng malalim si Hador at sinabing, malambot at maamo si Yuka pero medyo matigas ang ulo at mayabang. Sa katunayan, maaaring mas masahol pa siya kaysa kay Tautay. Para umalis siya sa Ying world, hindi maiiwasan ang nangyari. Tumingin si James kay Hador at sinabing, salamat sa pag-unawa, sir. Oo nga pala, dapat nasa Declan rank ka, di ba? Magiliw na ngumiti si Hador at sumagot, nakapasok ako sa Zeklan rank sa pamamagitan ng isang stroke ng swerte. Nagtataka ako kung bakit si Yuka ang pinili mong ilabas sa Ying world. Tanong ni James, bakit hindi?
Ngumiti si Hedor at sumagot, sa tatlong powerhouse na may 8-star combat power, si Irian ang pinakamatalino at pinakamagaling sa pagsusuri ng mas malaking larawan. Siya rin ang primogenitor ng Ancestral Dragon. Magiging karampatang katulong siya sa iyong paglalakbay. Samantala, si Tautay ay isang agresibong manlalaban. Bukod dito, siya ang pinakamadaling kontrolin. Haharapin niya ang mga hadlang at patuloy na susugod. Si Yuko naman, calculative. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Bahagyang tumango si Hedor at sinabing, sige. Bumantong hininga si James, kung hindi ako mali, sinusubukan ako ng Ying World para masira ko ang kasalukuyang balanse ng mga labas ng mundo at hamunin ang batas ng Tai Chi, tama ba? Walang pag-aalinlangan na tumango si Hedor at sumagot, oo naman. Gayunpaman, mayroong isang mahabang paraan upang pumunta. Baka isa ka lang Franciscus. Nagkibit balikat si James, I don't care. Ang sama ng loob ng asawa ko kay Tai Chi ay hindi malulutas. Kahit hindi mo ako tulungan, hahabulin pa rin natin siya. Sumang-ayon si Hedor, kung gayon, mas mahalaga na pumili ka ng isang katulong na may parehong layunin at mga halaga tulad mo. Mahinahong sinabi ni James, isang sundalo ang nagsusuot ng baluti, namumulot ng mga sandata, at bumagyo sa larangan ng digmaan. Ang isang commander ay nag-estratehiya at tinitiyak ang pagpapatupad. Walang duda na si Irian ay nagtataglay ng malawak na kaalaman at isang mahusay na strategist na karapat-dapat na maging isang commander. Gayunpaman, mas mainam kung manatili siya sa Ying World upang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon. Ipagkakatiwala ko rin sa kanya ang mga gawain ng Dark World. Samantala, si Tautay ay napakalakas at kayang lamunin ang buong mundo, huminto si James at bumantong hininga, gayunpaman, siya ay masyadong agresibo at wala sa kontrol. Mahihirapan akong supilan siya. Tumingin si Hedor sa mga mata ni James at nagtanong, kaya ba pinili mo si Yuka? Nakangiting tanong ni James, hindi pa ba sapat na dahilan iyon? Pakiramdam ko hindi mo sinasabi sa akin ang buong katotohanan, James. Ngayong sabay tayong umiinom dito, dapat maging bukas at tapat tayo. Pakiramdam ni James ay nakikita siya ni Hedor. Tila kung hindi siya makakakuha ng matapat na sagot, tatanggi siyang ituro ang Zem Supreme Sutra. Baka sakaling bawiin pa niya ang suporta ng Ying World. Matapos pag-isipan ito ng mabuti, nakita ni James na medyo makatwiran ang kanyang saloobin. Kung tutuusin, nasa balikat niya ang pag-asa ng Ying World. Ngumiti si James at sinabing, tama ka. Ang aming pinakalayunin ay sirain ang kontrol ng Tai Chi sa iba't ibang mundo, ibagsak ang batas ng Tai Chi, at masira ang mga paghihigpit na pumipigil sa amin na makapasok sa Declan rank. Matagal nang kinokontrol ng Tai Chi ang iba't ibang mundo at nakaugat sa loob ng mga ito. Isa pa, tuso siya at mapanlin lang. Hindi siya namamahala sa pamamagitan lamang ng batas ng Tai Chi o ginagamit ang kapangyarihan ng mga pangunahing puwersa. Sa halip, mayroon siyang buong sistema na kumukumpas sa mga powerhouse sa iba't ibang mundo. Nakaharap sa napakalakas na sistema, magiging hanggal akong isipin na ang pagtanggal sa kanya ay magiging madali. Nag-iisip na sinabi ni Hedor, maliban kung, aakit natin si Tai Chi mula sa 33 langit at papatayin siya. Dinampot ni James ang kanyang pitchel, hinigup ang Chaos Absinthe, at nakangiting sinabi, sinasabi mo bang dumiretso tayo sa hari? Naisip ko rin ito noon ngunit napagtanto ko kung gaano ito kawalang muwang. Kahit na maakit natin siya mula sa 33 langit, ang gobernador ng Yang sa tabi niya ay malamang nakasing lakas mo. 2/3. Gayun din, ang Tai Chi ay dapat na napakalakas. Tumango si Hedor bilang tugon. Mataimtim na sinabi ni James, kaya kung gusto nating makamit ang ating layunin, dapat nating putulin ang kanyang mga sanga. Aalisin natin ang kanyang mga puwersa at dahan-daw ang gagawa ng paraan patungo sa kanya. Iyon lang ang pagkakataon nating manalo. Sa paggawa nito, matutukoy natin kung sino ang dapat nating unang alisin at mag-recruit sa ating panig. Ang pagpatay sa kanya ay hindi magiging madali. Maraming dapat isaalang-alang at plano. Mayroon siyang 7-star combat power, ngunit tingnan kung ano ang nangyari sa kanya. Ginagamit ni Tai Chi ang kanyang mga batas at sistema upang apihin ang mga buhay na nilalang ng Yin at Yang worlds.
Sa huli, ang kalagayan ng Ying World ay hindi kailanman bumuti. Nagsalita si James ng walang katotohanan at may malupit na katapatan. Naliwanagan si Hedor sa sinabi ni James, at bigla siyang natauhan. Noon pa man ay nakita na niya kung paanong si Franciscus, ang henyong pinalaki ng Ying World, ay hindi gumawa ng anumang mga pagbabago. Ang lakas ni Franciscus ay maaaring mangibabaw sa Tai Chi World. Gayunpaman, kahit na matapos niyang wasakin ang Tai Chi World, ang mga nakatagong powerhouse ng Yang World ay hindi muling lumitaw. Sa huli, nabigo ang kanilang plano. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na niya ang sagot. Ang pagpatay ay magpapasikat at matatakot sa isang maikling panahon. Gayunpaman, ang takot ay magtutulak sa kanila sa kabilang panig at magamit ng mga may lihim na motibo. Sa huli, ang isa ay mahihiwalay at magiging kaaway ng publiko. Ang malakas ay iginagalang sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi lamang ang lakas ng pakikipaglaban ang nagpalakas sa isang tao. Ang pagkapanalo sa puso ng mga tao ay isa ring mahalagang salik. Ang katarungan ay palaging mananalo sa mga puso, samantalang ang kasamaan ay nagtutulak sa mga tao palayo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nabigla, napuno ng paghanga ang mga mata ni Hedor. Mapagpahalagang sinabi niya, "So, sinasabi mo sa tatlo, si Yuka ang pinakaangkop na manguna." Tumango si James at sinabing, "Yeah. Mayroong ilang mga pakinabang. Una, si Yuka ang primogenitor ng Flying Spirit Beast. Kung lilito siya sa Genesis Worlds, kaya niyang sugpuin ang lahat ng mga hayop na may parehong bloodline. Kahit na hindi niya matawagan ang lahat ng lumilipad na espiritong hayop, magagawa pa rin niyang sugpuin ang kalahati ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa Genesis Worlds at makakaapekto ng malaki sa mga buhay na nilalang ng Yang World. Pangalawa, si Yuka ay may kagalang-galang na katayuan at may mga contact sa mga powerhouse sa Yang World. Kung mas marami akong nalalaman tungkol sa kanila, mas madaling mahanap sila. Lastly, sa kabila ng kayabangan niya, matapang siya at maparaan. Alam niya kung paano tasahin ang sitwasyon at gumawa ng mga desisyon. Ang kanyang likas na kalkulasyon ay magiging kapaki-pakinabang din laban sa mga tusong puwersa sa Yang World." Ngumiti si James at sinabing, "Base sa mga kadahilanang ito, sa tingin ko siya ang magiging pinakakapaki-pakinabang kapag bumalik ako sa Yang World." Tumawa si Hedor at tumango bilang pagsang-ayon, sinabing, "Tulad ng inaasahan sa pinili. Pinag-isipan mong mabuti. Gayunpaman, natatakot ako na nawawalan ka ng isang bagay na talagang mahalaga." Nakangiting sabi ni James, "You must be worried about space, right? Mayroon akong forlet land at maaaring gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos." Nagtatakang tumingin si Hedor kay James. Hindi niya inaasahan na makakarinig ng ganoong nakakagulat na balita sa pag-uusap nila ni James. Isang puwersa ang bumalot kay James, at nawala sila sa lugar. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Napapaligiran siya ng mga gumugulong na bundok at kawayan. Isang misteryosong ambon ang tumagos sa hangin, at ang espiritual na enerhiya ay sagana. Ito ay isang mapayapa at nakaaaliw na kapaligiran. "Thea." Nagpakita ng excitement si James, pero the next moment, nabigla siya. Ibang-iba ang itsura ni Dark Thea kumpara noong huli niya itong nakita. Ang kanyang buhok ay pula, at siya ay may makapal na pampaganda. Nakasuot siya ng lila-pulang damit at naglabas ng kaakit-akit ngunit nakakatakot na aurora. Isang mahinang itim na liwanag ang pumaligid sa kanyang katawan, at 13 ang mahinang pulang puwersa na konektado sa kanya. Napabuntong hininga si James, nakakatakot na masamang kapangyarihan. Malumanay na pinaalalahanan siya ni Hedor, nakuha niya ang Dark Heavenly Path Power. Bagaman naiintindihan niya ang mga pangunahing kaalaman, ang kanyang masamang kapangyarihan ay napakalakas na. Sumigaw si James, "The Dark Heavenly Path Power. Kaya't maibabalik ko sa kanya ang memory inscription." Pinigilan ni Hedor si James na lumapit sa kanya at sinabing, "Pasensya ka na." Tinalikuran na niya ang kanyang damdamin at pagnanasa. Tumanggi siyang mabawi ang mga ito. 2 entrepok ang hinihintay niya. Ang kanyang mga damdamin at pagnanasa ay malapit ng ganap na mawala, at ang kanyang isip ay maaaring masira anumang oras sa lalong madaling panahon. Umiling si James at sinabing, "Hindi bagay.
Hanggat ibabalik ko sa kanya ang memory inscription, gagawin niya. Binalaan siya ni Hedor, "She's stronger than you, James. Nakontrol na siya ng Dark Heavenly Path Power at maaaring hindi ka makilala bilang asawa niya." Nagsalubong ang mga kilay ni James. Hinawakan niya sa kamay ang memory inscription ni Thea na nabigo. Matagal na niyang pinangarap na tulungan si Thea na maibalik ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, kailangan niyang maging matyaga dahil hindi niya naiintindihan ang Dark Heavenly Path Power. Ngayong naiintindihan na niya ang Dark Path Power, sabik na si James na mabawi niya ang kanyang mga alaala. Nababalisa si James dahil natatakot siyang may mangyaring masama kapag pinilit niya ito. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, "Ano ang balak mong gawin?" Napabuntong hininga si Hedor, "Susubukan ko munang supilan siya. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung kaya ko. Kailangan mong maghintay para sa tamang pagkakataon." Isang pagkakataon lang. Napatingin sa kanya si James na nagtataka. Kung kahit na ang isang powerhouse na tulad ni Hedor ay hindi tiyak na magtagumpay, ang kanyang asawa ay dapat na mapilit. Habang nag-iisip pa rin si James, biglang sumulpot si Hedor sa kawalan sa harap ng bundok. Sa sumunod na sandali, ikanaway ni Hedor ang kanyang kamay, at sinakta ng Marshall's power si Dark Thea. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatiling hindi kumikibo si Dark Thea kahit na matapos ang matinding pag-atake ni Hedor. Isang nakakatakot na masamang kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang katawan, mabilis na hinigop ang pag-atake. Sa pagkabalisa, si James ay sumugod kay Hedor. Nag-aalalang sigaw ni Hedor, "Hindi maganda. Umalis ka na agad, James." Ang kanyang mga emosyon ay ganap na nawala. "Ikaw ay naging matalino sa buong buhay mo, kaya bakit ngayon ay walang ingat?" Sabi ni Hedor, saka tinawag ang kanyang Marcy Ice Power para palibutan si James. Sa pagkakataong iyon, biglang gumalaw si Dark Thea. Isang napakalaking masamang kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang katawan, na nagpapakita sa maraming purple-pink light rays at sinugod kay James. Nang maramdaman ang panganib, agad na inihagis ni James ang Dawnblaze form at pumailang lang sa kalangitan. Ang purple-pink light ray ay nakipagsagupaan sa Marcy Ice Power, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Si James na nakaiwas na sa malayo ay nabigla sa nakita. Hindi niya inaasahan na hindi siya makikilala ni Thea. Bukod dito, ang kanyang kapangyarihan ay makapangyarihan at marahas. Bago pa niya maisip ang susunod niyang hakbang, sumugod na si Dark Thea sa kanya. Mabilis na sigaw ni Hedor, "Mag-ingat ka, James." Sinusubukan kanyang lemunin. Hindi umiwas si James bagkus ay nagpakita ng determinadong ekspresyon. "Ilipat." Sigaw ni Hedor at binilisan. Ang masamang kapangyarihan ay mabilis na tumagos patungo sa kanya at unti-unting tumagos sa lugar. Sa sandaling iyon, nakaramdam si James ng matinding pagsupil. Agad na ikinulong ng Dark Heavenly Path Power ang lahat sa lugar. Maging si Hedor ay hinarang mula rito. Sa susunod na sandali, libo-libong mga ilusyonaryong kamay ang lumabas mula kay Thea at hinawakan si James. "Seryoso ka ba?" Kumunat ang noo ni James at agad na inihagis ang Dawnblaze form para mawala muli sa pwesto. Nalampasan ng mga atake ni Dark Thea ang target. Mabilis siyang tumalikod ngunit nabangga niya si James na nasa likuran na niya. Inihanda na ni James ang memory inscription at mabilis na itinutok sa noo ni Dark Thea. Gayunpaman, inabot niya ito at itinulak siya. "Ako ay walang ingat," bulalas ni James habang pinalipad siya ng 10,000 light years ang layo. Nang magpakatatag siya ay tumalsik siya ng isang subo ng dugo. Ibinaba ni James ang kanyang ulo at nakita ang isang purple-pink palm print sa kanyang ultimate golden body. Nagulat siya sa sobrang lakas ni Dark Thea. Tila kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para maibalik ang memory inscription sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, muling sinumpa siya ni Dark Thea ng isang makapangyarihang evil power. Mabilis siyang hinarang ni Hedor. Sinira ng kanilang nagngangalit na kapangyarihan ang ilang planeta. Habang kumalat ito sa buong universo, maraming lugar ang nawasak. Gumamit si Hedor ng mahiwagang supernatural power para umatake sa iba't ibang bilis. Sa harap ng mga pag-atake ni Dark Thea, nagawa niyang i-neutralize ang mga ito. Gayunpaman, hindi siya makalapit sa kanya.
Si Dark Thea ay parang isang mabangis na hayop, at ang kanyang kapangyarihan ay sumasabog. Nakakuyom ang kamao ni James habang pinapanood silang mag-away. Alam ni James na ito lang ang pagkakataon para matulungan si Dark Thea na mabawi ang kanyang mga alaala. Ngayong tinutulungan siya ni Hedor, tumaas ang pagkakataong magtagumpay. Sa makatuwid, handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang maibalik ang mga inskripsyon ng memorya sa kanyang katawan. Pagkatapos gumawa ng desisyon, pinalayas ni James ang Terrace Astride Step at gumawa ng 6 na hakbang sa kawalan. Sa pagkakataong iyon, tila tumigil sa paggalaw ang paligid. Natigilan din sa gulat sina Hedor at Dark Thea na nasa kawalan. Sinamantala ni James ang pagkakataon at nag-flash kay Thea matapos ay cast ang Dawnblaze form. Pagkatapos, pinaandar niya ang kanyang Chaos Yin-Yang Eyes. Ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay lumabas mula sa mga mata ni James at tumagos sa mga mata ni Thea. Kaagad pagkatapos, ang kanyang Soul Energy Ball ay inilabas. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni James ang memory inscription at itinulak ito sa Soul Energy Ball. Sa sandaling tumagos ang memory inscription sa Soul Energy Ball ni Thea, siya ay nagkamalay. Agad na lumitaw ang hindi mabilang na Dark Lotus mula sa kanyang likuran at pinalibutan si James. Naramdaman ni James na naubos ang Marcy Eyes at Historial Power sa kanyang katawan. Ang kanyang Ultimate Golden Body ay sumabog na may nakasisilaw na itim at puting liwanag din. Ang kanyang kaluluwa ay nakadama ng matinding sakit, ngunit siya ay nagpumilit, alam na ito ang kanyang huling pagkakataon. Mababalik niya ang kanyang mga alaala hanggat ang inskripsyon ng memorya ay ganap na pumasok sa kanyang Soul Energy Ball. Handa siyang mawala ang kanyang cultivation base at ang kanyang buhay para dito. Mapangahas. Sigaw ni Dark Thea, na ikuyom ang kanyang mga kamao, at hinampos ang Ultimate Golden Body ni James. Dumura si James, at nagsimulang magkaroon ng mga bitik sa buong katawan niya. Gayunpaman, tumanggi siyang lumipat at patuloy na pinilit ang memory inscription sa kanyang Soul Energy Ball. Mamatay. Ungol ni Dark Thea, nagpakawala ng libo-libong pag-atake sa kanya. Hindi na nakatiis si James. Lalong lumiwanag ang itim at puting sinag na naglalabas mula sa kanyang katawan, at agad siyang nakawala sa pagkakasalubong ng Dark Lotuses. Ang mga pag-atake ay nagpatalsik sa kanya, ngunit nagawa pa rin niyang bigyan ang memory inscription ng isang panghuling push sa Soul Energy Ball ni Dark Thea. James! Sigaw ni Hedor, saka sumugod para saluhin siya. Sa kasamaang palad, ang puwersa ay masyadong malakas, at sila ay itinulak ng daan-daang light years palayo bago tuluyang huminto. Bakit? Bakit pumunta sa mga ganoong lawak? Malungkot na sabi ni Hedor. Nasa bingit ng kamatayan si James. Mapatla ang kanyang mukha, at tumutulo ang dugo sa kanyang labi. Ganun pa man, hindi niya ipinakita ang sakit niya. Sa halip, tumawa siya. Nagawa ko na, sir. Ginawa ko. Napabuntong hininga si Hedor. Sabi ko sa iyo tutulungan kitang maghanap ng paraan. Bakit mo salungguhit? James said with a sorrowful smile, she's my wife. Isang malabong kulay pilak na puting liwanag ang bumalot kay Thea. Wala na siyang uhaw sa dugo na galit at umupo sa kawalan na parang isang matikas na diyosa. Iniligtas niya siya, naisip ni Hedor. Biglang umubo ng marahas si James at nagsuka ng dugo. Sabik na inilagay ni Hedor ang kanyang palad sa likod ni James, na inilagay ni Marcy Ice Powers para gamutin ang kanyang mga sugat. Nanginginig ang katawan ni James habang dumadaloy ang Marcy Ice Power sa kanyang katawan. Pagkatapos, tumalsik siya ng isa pang subo ng dugo. Umupo siya sa isang lotus position, at isang itim na liwanag ang pumaligid sa kanyang katawan. Ang kanyang mga panloob na organo ay unti-unting nagsimulang gumaling. Ang matuwid na aura na tumatakbo sa kanyang katawan ay sumanib sa Chaos Essence sa kanyang Nirvana Golden Bones at nagsimulang damaloy sa kanyang mga meridian. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni James ang kanyang mga mata at sinabing, gusto kong uminom ng alak, sir. Natigilan si Hedor sa kanyang sinabi. Idinagdag ni James, kailanganin ko si Chaos Absinthe para tuluyang makabawi. Bumantong hininga si Hedor at ikanaway ang kamay. Then, a jar of Chaos Absinthe appeared before James. Sabik na binuksan ni James ang garapon at ibinuhos sa kanyang bibig.
Tiningnan siya ni Hedor mula sa kanyang likuran at hindi sumasang-ayon ang kanyang dila. Matapos ubusin ni James ang buong garapon ng Chaos Absinthe, nagbuga ng makapal na itim na ambon ang kanyang buong katawan, at dahan-dahan siyang umangat sa langit. Sa sandaling iyon, mas lumakas ang kanyang Chaos Essence. Naging pabaya ako. Ito ay isang dahilan upang makakuha ng isang garapon ng Chaos Absinthe mula sa akin. Napagtanto kaagad ni Hedor na kawayan siya. Dahan-daang umikot si James sa loob ng itim na ambon hanggang sa tuluyang na-absorb niya ang lahat ng Chaos Essence. Hindi lamang siya ganap na naka-recover, ngunit ang kanyang cultivation rank ay tumaas din. Iminulat niya ang kanyang mga mata at agad na gumamit ng Dawnblaze form para humarap kay Thea. Nang makita niya si Thea na nakabalot pa rin sa isang silver-white light, nagsalubong ang mga kilay niya. Mabilis na lumitaw si Hedor sa tabi niya at sinabing, huwag mo siyang hawakan. Tatagal pa bago niya mabawi ang mga alaala niya. Nagdududang tanong ni James, these memories were hers to begin with. Bakit kailangan pa niya ng oras para makuha ang mga ito? Matiyag ang paliwanag ni Hedor, iba na ngayon. Tinalikuran na niya ang kanyang damdamin at pagnanasa. Ang kanyang kaluluwa ay magpupumilit at magsasala ng mga alaala upang hindi maapektuhan ang kanyang Dark Heavenly Path powers. Tumango si James matapos marinig ang paliwanag. Akala niya ay madaling tanggapin ni Thea ang mga alaala at hinding-hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap ang proseso. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang may naisip na iba. Yumuko siya kay Hedor, ikinulong ang kanyang mga kamay, at sinabi, may tanong ako, sir. Please paliwanagan mo ako. Bumilis ang tibok ng puso ni Hedor. Si James ay hindi kailanman naging magalang sa kanya mula noong sila ay nagkita, at nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kanyang Chaos Absinthe stockpile. May kaunting pag-aalala, sumagot si Hedor, sige. Umupo siya sa kawalan at pinaikot-ikot ang kanyang balbas. Tinitigan ni Hedor si James at same time na sinabi, they are from the same entity and exist to balance each other. Kung paano gumawa ng isang pagpipilian, ikaw ang bahala. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni James, at siya ay lubos na naguguluhan. Mahinahong sabi ni Hedor, it's a long story. Sa madaling salita, nahati siya sa dalawa dahil sa pagsupil ni Tai Chi. Ang Dark Heavenly Path sa huli ay nagmana ng memorya at puot ng gobernador ng Ying. Samantala, ang Light Heavenly Path ay nahulog sa ilalim ng kontrol ni Tai Chi. Sinamantala ni Tai Chi si Franciscus at ang aming pagnanais para sa pagkakasundo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay bunga nito. Ito ay isang buhay at kamatayang kapigatian para sa gobernador ng Ying. Pagkatapos ng kanyang ika-81 reincarnation, nagkaroon ng backlash si Tai Chi. Huminto si Hedor at tumingin kay James. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, kailangan mo lang tandaan, kung maaabot mo ang Declan rank, talunin ng Tai Chi, at ibabagsak ang mga batas ng Tai Chi, magbubukas ito ng bagong landas para sa kanila. Kung hindi mo kaya, ang pagsasanib ng madilim at maliwanag na landas sa langit ay hindi Kung hindi mo kaya, ang pagsasanib ng madilim at maliwanag na landas sa langit ay hindi maiiwasan. Dapat magsanib ang kapangyarihan ng Dark and Light Heavenly Path para labanan ang Tai Chi. Huminga ng malalim si James sa gulat. Kahit malabo si Hedor, naiintindihan ni James ang sitwasyon. Ang Dark at Light Thea ay nahiwalay sa isang entity dahil sa pagsupil at pagkana ni Tai Chi. Hanggat hawak niya ang control sa Light Heavenly Path, hindi makakalaban ni Dark Thea kahit na matapos niyang mamaster ang Dark Heavenly Path power. Maaari lamang manalo si Dark Thea kung malalamon niya si Light Thea at maging Ying Governor muli. Si Tai Chi ay hindi kapani-pani walang tuso at tuso. Gayunpaman, hindi niya naisip ang isang variable si James. Kaya naman, ginagawa niya ang lahat para sugpuin siya. Kung lumakas ng sapat si James, magkakaroon ng isa pang pagpipilian si Dark at Light Thea para mabuhay. Desidido si James na magtrabaho ng husto para sa kapakanan ng kanyang asawa. Nagmamadaling tanong ni James, ano pa ba ang magagawa ko? Mataimtim na sinabi ni Hedor, kailangan mo ring abutin ang 4th Marcy Ice Combat Form. Ang Tai Chi na nakilala mo ay clone lang niya.
Sa lakas mo ngayon, hindi ka kwalipikadong makilala siya. Matapos marinig ang mga salitang ito, gulat na napatingin si James kay Dark Thea. Sa sandaling iyon, nawala ang kulay pilak puting glow ni Dark Thea. Pagkatapos, nabawi niya ang dati niyang kaakit-akit na anyo, at ang kanyang katawan ay naglabas ng masamang kapangyarihan. Buti na lang at hindi na niya tinatrato ng masama sina James at Hedor. Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay malamig sa kanila, na parang sinusubukang itulak sila ng libo-libong milya ang layo. Kakaiba si James na makita ang pagbabago ni Dark Thea. Malamig na sabi ni Dark Thea, Yeria Irjo ang pangalan ni Tai Chi. Isa siya sa mga alagad sa ilalim ni Turtlethrud, kasama sina Yegor at Herodias. Gayunpaman, laging tuso si Yeria. Ninakaw niya ang Wuenfinite Pill ni Turta. Pagkatapos dumaan sa 81 kapigatian, nilinang niya ang isang Ultimate Golden Body at naabot ang Declon rank. Pagkatapos, pinagsama niya ang kanyang kapangyarihan sa Chaos Essence para makuha ang Tai Chi power at makuha ang posisyon ng Tai Chi. Sa mga unang araw ng kanyang paghahari, talagang inisip niya ang kanyang mga tao at sumunod sa mga batas ng Tai Chi. Siya ay patas at disente. Lumapit si Dark Thea at sinabing, sa kasamaang palad, sa Ying at Yang World, dalawang powerhouse ang nakaabot sa Declon rank ng sabay-sabay. Naramdaman ni Tai Chi na pinagbabantaan ang kanyang posisyon at inilantad ang kanyang tunay na kulay. Kaya, ginamit niya ang kanyang autoridad para sugpuin ang lahat ng mga nilalang at gumawa ng mga hadlang upang maiwasan ang mas maraming tao na maabot ang Declon rank. Para sa mga nakaabot sa Zaclon rank, nag-recruit siya ng marami hanggat maaari. Ang mga tumangging magpasakop sa kanya ay pinatay. Napasinghap si James sa gulat. Hindi niya inaasahan na ninakaw ng kasalukuyang Tai Chi ang posisyon. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit tila galit sa kanya sina Yegor at Herodias. Biglang tumayo si Hedor at nakangiting sinabi, ngayong gising na kayo, dapat may oras kayong dalawa. Mamaya na natin pag-usapan ang mga hindi masayang bagay. Tumingin siya kay James at sinabing, kapag tapos ka ng makipag-chat, pumunta ka sa bawal na lugar para makita ako. Pagkatapos magsalita, mabilis na nawala si Hedor sa lugar. Naiwan si James at Dark Thea. Nagkatinginan sila sa katahimikan, ngunit tila may libo-libong salita ang kanilang sasabihin. Sa huli, sa yakap lang na ipahayag ng dalawa ang kanilang tononabik sa isa't isa. Niyakap siya ng mahigpit ni James at sinabing, akala ko magtatagal pa. I'm happy na sa wakas nagkabalikan na tayo. Si Dark Thea naman ay parang walang pakialam. Binitawan siya ni James, hinawakan ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, at sinabing, bakit wala kang sinasabi, mahal? Malamig na sagot ni Dark Thea, I'm very happy. Masaya. Yan ba ang ekspresyon ng isang tao na masaya? Isip ni James. Bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Saglit na pag-iisip, biglang natauhan si James. Pinutol na ng kanyang asawa ang kanyang damdamin at pagnanasa. Binitawan siya ni James at malungkot na sinabing, I'm too incompetent. Tumingin siya sa mga mata niya. Ang kanyang mga mata na walang emosyon ay unti-unting nagpakita ng kahinahunan. Nang mapansin ang kanyang mga pagbabago, masayang sinabi ni James, honey.